Yung nakikita nyo po na yan po yung tinatawag nilang bundok na sagrado o yung bundok na lumuluha. At pupunta po tayo dyan para alamin kung ano po yung mayroon dyan. Pero paalala po sa atin ng mga kasama nating katutubo na ang kanilang palatandaan kapag umulan ay wag na kaming tumuloy, pero sa ngayon naman po ay maganda po yung panahon. At ipinagbabawal po na pagdating po dyan ay kumain, pero pwede naman pong uminom ng tubig. So dyan po ay makikita po natin yung napakagandang rock formation ng Devil's Mountain. Kaya tara, samahan niyo po kami. Dito parang papunta din kami ng Arapay Falls. Yung mga bato ay katulad din doon sa papuntang Arapay Falls. Mayroon ding madadaanan ng mga maliliit na ilog. At saka yung mga uri ng bato ay same lang doon sa pinuntahan natin na magandang falls. So bungad pa lang po ito ng kabundukan, pero nafe-feel natin ang ganda po ng kagubatan nila dito. Yan o. Ha? Sagkaon. Sagkaon. So nandito na kami sa kalagitnaan ng bundok. Yung mga bundok na yan, yan ang nakikita natin sa ibaba. Ito yung kanyang likod. Ayan, yung may mga shape na yan. Pero hindi pa po yan yung pupuntahan natin dahil nasa palagitnaan pa lang tayo. Sarap gulayin, no? Sarap ang laman nito. Yan. Gabi. Nandito na tayo ngayon sa palagitnaan ng bundok. Kung mapapansin nyo po yung hugis sa cone ng ice cream na yon, na parang mountain summit. Diyan po kami pupunta at alamin natin kung ano yung mayroon dyan na mga magagandang tanawin. So sana ay maakyat namin at samahan nyo kami. Ayan. Ito yung aming dadaanan, medyo pababa siya, tapos banayad doon, tapos ayun na, yun yung bundok na aakyatin ni Ayon. Ito naman dito, yan yung sa likod niya na ay Arapay Falls. Kasi dyan sa itaas ay makikita mo daw ang buong bayan o makikita mo yung ibaba ng Occidental Mindoro. Nandito na kami ngayon sa tinatawag nilang Maro River. Ayan o, natataas ng mga punong kahoy, nakaka-relax. Malinaw ng tubig, sarap maligo. Yan. Ano yan? Ligo ka? Umaya, pagbaba. Parang pagod ka naman yan. Maligo ngayon eh. Ha? Mapapawisan pa tayo. Oo. Maya maya maliligo ka. Ah. Ito yung pangatlong ilog na aming nadaanan. Ito yung pang-apat na ilog na nadaanan namin. Tinatawag nilang Pungso. Pungso River. Ganda. Yun, si Direk umakyat, nahirapan siyang umakyat dahil nakasapatos. Yan, nandito siya sa taas. Agad. Pagod.
So nandito na kami ngayon sa paanan ng bundok na aming akyatin. At medyo hinihingal na ako. Hinihingal na. Pero kaya pa. Mga ilang minuto pa po 30. Yan, mga 30 minutes pa daw yung aming lalakarin bago namin maabot yung bundok na yon. At sana lang ay maakyat namin ni Ayon. So dahil nauhaw ako, iinom muna ako dito. Dahil walang tubig dito. Walang Hirap ang tubig dito eh. Wala kang makita ang tubig. Manamis-namis ang tubig dito. At sabi nila, kapag wala kang jowa, uminom ka lang ng tubig dito, magkakajowa ka. Sige, ako ulit maya. Ako sunod. Kakajowa na ako ng 10. Isa lang. Dami na rin yon. Ang iba nga, 20. So ngayon ay patuloy kami sa aming paglalakad. Medyo naka-recharge na rin, nakapahinga na rin. Parang pang 10 ilog na to, no? Pero kung tutusin, yung ilog na yung kanina, dito rin yung galing, no? Okay. Isa lang po. Isa lang. Ano na to? Punso. So kanina ay maro, ngayon ay punso. Kaya pala tinawag na lumuluhang bundok yon. Kasi nga ang daming mga tubig na madadaanan. Maraming fall. Oo. Siguro dati dito may nag-iibigan. Dito pala may falls na rin, oh. Hindi ko dyan maligon maya. Ano, dyan tayo tulay? Punta dito? Kala ko. Sige yun. Kailangan namin tumulay dyan sa mga kahoy. So yun si Direk. Dahil tayo nauna dito sa itaas, tayo yung nag-video sa kanya. Medyo matarak din nga pala yung dinaanan namin, tapos madulas. Yan yung tanging tulay na lang yung aming dinadaanan. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat dahil medyo marupok na po yung tulay. Pinagpawisan na si Direk. Tara na. So kasama na namin ngayon ang aming isang kaibigan na si Arjen. Ayan, kasama niya si Edgar. Medyo hinihingal na ako. Pero malapit-lapit na sa atin yung sinasabi nilang banal na bundok. Mamaya papaliwanag namin bakit tinawag itong banal na bundok. Ano yun? Atinik. Paakyat na kami. Nandito na kami sa bundok pero kailangan pa namin ulit umakyat. So nandito na kami ngayon sa pinaka-itaas ng bundok. At doon na kami galing, yun sa nakikita nyo na parang may palayan na yon.
Yun yung mga bundok ng Devil's Mountain. At yun naman yung sinasabi nilang ano yun, haligigan na mayroon daw noong unang panahon may hinabol na baboy ramo, pagdating doon sa dulo o sa taas ay naging isang babae, naging isang magandang babae. So kung napapansin nyo, puro bangin na to, yan pababa. Pag dito medyo mababa lang tingnan, pero pag hindi pala, pag nasa video parang mababa lang tingnan yan, pero malalim pong bangin na yan papunta doon. Dito kami sa pinakaitaas. At ayan naman, ayan na yung Mount Pandamit. Pandamit. So ito yung tinuturing nilang sagradong bundok. Ito yung pinakauna, no, Poy? Ayan. Pangalawa. Saan yung pangatlo? Pangalawa, pangatlo. Ayun doon. Yung maliit na yun. Ay maliit. So yan daw, kapag marating mo lahat ng mga gusto mong hilingin ay matutupad. So dati ang sabi nila dito din matatagpuan yung mga may tubig to dati, Poy. Ayan. Kaya tinawag nilang lumuluhang bundok kasi nga may tubig to dito. Pero ngayon makikita mo pa rin na may mga bakas pa rin ng pinagdaluyan ng tubig. Sikapin namin ni Ayon kasama ang ating team, si Poy Poy at si Erien, si Edgar, na maakyat yung bundok na yun sa abot ng aming makakaya. Pero ngayon pa lang ay sobrang hingal na ako dahil siguro mga 100 beses ako nagpahinga mula doon sa ibaba. So ngayon may siguro dahil nga sa kabagalan ko rin maglakad at nakailang pahinga ako, siguro may 3 oras na tayo po no? Na naglalakad, pero sa kanila mga 30 minutes to 1 hour kaya lang tayo kailangan natin magpahinga dahil pakiwari ko na ubusan ako ng oxygen. So try natin mamaya yan kung maakyat natin yan, pero kung hindi man at least ay nandito na tayo sa bungad. At ang nakakatuwa, napakaganda ng lugar na ito. Ang dami naming nakikita mga halaman na ilang na ngayon lang namin nakita sa buong buhay ko. Mga kahoy, kakaibang bulaklak, at yung mga buhay na ilog. So siguro dito marami din mga tamaraw po, no? Baboy ramo, mga ang tawag dito yung labuyo. Oo. So itong nilalakaran namin, ito ay parang gulugod ng baboy. Kaya pag magkamali ka din ng dadaanan, ay pwede ka rin malaglag dyan sa bangin. Ayan, no? Lalim din pala ito, no? Oh? Kung titingnan lang kasi natatabunan lang siya ng damo. Kaya kung titingnan parang mababa lang. Sige. Ayun yung mga bundok ng Devil's Mountain. So ngayon, ang Devil's Mountain ay malayo na sa atin. So yun lang siya. Ang mga magagandang shape niya ay nandoon sa tabing kalsada. Hindi tayo makakuha dito ng ano. Ayan. Magandang view pag dito. Ayan, no? Kitang kita yung mataas na bangin at saka yung kabundukan. Parang may mainit na singaw, no? May bulkan dito, wala din. No? Parang siguro yung bato, no? Parang mainit na singaw. Pagod. Huwag mo busin tubig natin, ha? So tipid-tipid na tayo sa tubig. Dahil dito sa medyo taas ay wala ng tubig, no? Wala dito tubig. Doon lang sa ibaba.
Napasikidalat. Ang mga kasama namin doon. Kaya tinatabasan nila yung aming dadaanan. Pagod pero masaya dahil naabot namin ang pinakatuktok ng bundok na tinatawag nilang Mount Pandamit. So may kahulugan to kaya tinawag na Mount Pandamit. Kasi marami ditong panggamit. Bueno, yung mga bagay-bagay. Pinagbabawal na teknik. Ano kaya? Kagataw langgam. Ah, yan. Wala daw po kayong baunan sa yung mali. Baunan. Yung ganito lang po kalit. Kaya anda. Ha? Ha? Antag sa kami. Pahingaw ista. Pahingaw ya. Inaanan natin. Saan? Yan. Yung baba na yan. Yun yan. Ayan. Yan ano sir. Tingnan mo. Danger yan. Ay, kaya mo. Masalta yan. So yun na po yung dalawang kasama namin. Sila na po yung pinaakyat namin dahil sobrang pagod na. Hindi na po namin kayang umakyat doon. At sobrang bangin na po niyan. Yan po yung dalawa. Kaya dahil si Derek ay wala na. Nakaupo na lang siya. Dahil sobrang pagod na. Lubat na. Mamaya na siya mag-charge pag nakababa na kami. So yan po yung dalawang kasama namin, binibidyohan din kami dito sa baba. So zinom ko lang po yan kaya malapit. So once po natin na layuan yan ay malayo at mataas. Yan po yung bundok na yan na po yung nakikita natin doon sa baba. Yan na po yung pinakamataas. Yan po yung bundok na may muka na makikita doon sa may kabayan. At doon po sila pupunta sa kabilang bundok. Doon sa pinakatuktok, hindi na po natin makikita dito dahil matataas na yung damo. Pagod. So ito po yung aming inakyat. Yan. Yan po yung bundok. Nagdugay. Abe. Doon po kami galing yan sa likod na yan. Doon po kami nag-umpisa maglakad. So bali 4 hours na rin po kami naglalakad. So kung pupunta kami doon sa amin talagang pupuntahan na bundok ay abutin pa ng 1 oras kaya hindi namin na kinaya dahil sobrang pagod na. Si Derek ay lubat. Yan ang sinasabing lubat na ba. Ang aming dinadaanan ay ito lang, bato. Yan. Kung makikita nyo, yan si Derek. Diba? Layo-layo ba din? Layo-layo pa. Yan. Yan. Diba? Pagod na yan. Hindi na halata. Hindi halata ang pagod. Gwapo eh. Ano masasabi mo sa ating adventure ngayon, Derek? Masaya. Parang hindi man. Nakakapagod pero pagdating mo dito sa taas ay mag-enjoy ka.
Sobrang ganda. Kailangan dapat matibay yung mga tuhod mo. Talaga. Tsaka may energy ka. Dapat nag-cobra energy. So yun na, yung dalawa, doon sa tuktok. Yun, kung makikita nyo, nandun sa tuktok. Yan, grabe. Yan ay unang bundok pa lang. Unang bundok pa lang po yan, wala pa po sila sa pangalawa. So yung pangalawa at pangatlo, sobrang tarik na po nun. Kaya naman sana namin, so wala, nilubat na kasi kami. Kaya lang sobrang init na kasi ng panahon. Tapos walang makakapitan dyan. Oo. Wala talaga makakapitan. Ay, mahina ang tuhod ni Ayan. So yan. Yun, makikita po kami sa vlog doon. Po namin na direct yung unang bundok. So baka hanggang dito lang po kami dahil hindi na po namin kaya doon dahil sabi po nila ay makipot na po yung daan. Kaya hanggang dyan lang po kami. So pinauna ko lang si Direk dahil nagpapabidyo siya. Madulas. Oo, madulas. Kahit tuyo yung dinadaanan namin, madulas pa rin dahil nga ay ito ay yung bato na marupok, hindi siya masyadong nakakapit kaya delikado pa rin. So hanggang doon lang po kami. Sa pambihirang pagkakataon, naglakad na kami ng mahigit 4 na oras, pero pagdating namin dito sulit na sulit dahil sobrang ganda yung aming nasilayan. Ito po yung ipinagmamalaki nila na rock formation ng Devil's Mountain, pero yung ating kinaroonan ay Mount Pandamit. So ito yung sinasabi nilang sagradong bundok at doon lang kami galing. Ayan, kanina akala ko ay hindi na kami makakaakyat dito sa lugar na to. Ayan, nandito na kami sa unang bundok na kung saan ang sabi bundok na lumuluha dahil kapag tagulan marami nga pong tubig. At ang nakakamangha pagdating mo dito, bubungad sa iyo ang napakagandang rock formation ng Devil's Mountain. So sabi ni Poy Poy na kasama namin, tour guide namin, kami pa lang yung nakaakyat dito na mga vlogger dahil nga po sa layo ng bundok na ito. Kaya sobrang nakaka-amaze dyan sa baba ay bangin na po yan. Kaya kung mapapansin nyo medyo malalim. At dito kami sa taas, ingat-ingat lang yan. Kung nakita nyo yung gulugod na yan, ang aming pinapatungan ay parang gulugod siya ng baboy. Kailangan naming mag-ingat dahil kunting pagkakamali mo lang ay maaari kang yun na. Sabi ni Poy Poy bawal eh. Ito yung unang bundok na inakyat namin at salamat sa Diyos dahil nakyat namin. Kasi yung pangalawang bundok ay yung mga kasama na lang namin ang umakyat, pero dito pa lang ay mag-i-enjoy na kayo. Ayan. Enjoy na enjoy talaga. So dahil sa sobrang taas ng bundok na ito ay minabuti namin magpaiwan na lang sa ibaba at yung mga kasama na lang namin ang aakyat sa 3 bundok na pinakamatataas dahil gamay na nila yung lugar na ito at saka yung mga ritual na dapat gawin ay sila lamang po yung nakakaalam. So minabuti namin na kami po ay maghintay na lamang dito po sa isang bundok.
Sa lugar na ito, habang ikaw ay papakyat dito sa bundok na ito, ay talagang napakahirap at napakadelikado dahil wala kang makakapitan na punong kahoy maliban lamang sa mga damo. Kaya napakatarik at ang dapat lang na umakyat dito ay yung mga sanay na o kaya eksperto na sa mga ganitong lugar. Kaya maraming salamat sa aming mga kaibigan na sina Erien at kaya Edgar at kaya Puypoy na siyang nag-guide dito sa amin para marating po ang pinakamataas na bundok dito po sa Occidental Mindoro at upang masilayan din ang napakagandang rock formation ng Devil's Mountain. At mamaya-maya ay makikita natin pagdating sa itaas ang overview ng Occidental Mindoro. Ito na po yung tuktok ng unang bundok na inakyat ng ating mga kasama at dito pa lang mamanga ka na sa ganda ng iyong mga nakikita sa ibaba. Dito makikita natin mula dito sa itaas ang green na kakahuyan, talagang luntian yung kapaligiran dito po sa kabundukan ng Occidental Mindoro. Mula po dito sa itaas, sobra pong nakakalula dahil tanaw na tanaw mo yung mataas na mga bangin. Pero pagdating naman doon sa kabila ay makikita mo yung napakagandang rock formation ng Devil's Mountain. At yung nasa ibaba na yan, diyan matatagpuan yung pinakasikat na Arapay Falls dito po sa Occidental Mindoro. So mula po dito sa unang bundok ay pupunta naman sila sa ikalawang bundok. Ipapakita namin sa inyo yung ikalawang bundok. Ito po ay napaka matalinhaga dahil tinuturing nga po nila na sagrado po yung lugar na ito at saka marami pong mga ritual na ginagawa bago ka makaakyat dito po sa lugar na ito. At kaya nga mas minabuti namin na sila na lang yung umakyat. Dahil alam nila yung mga pwedeng gawin, alam nila kung saan na pwedeng dumaan at saka para na rin po sa kaligtasan namin lahat. So ngayon ko lang po napagtagto nung ako po ay sumasakay ng eroplano galing po sa Manila papunta po sa bayan po ng San Jose.
Ang dami kong pong nadadaanan na mga kakaibang mga bundok. At ngayon ko lang nalaman na ang bundok pala ng aming dinadaanan ay dito po talaga sa Occidental Mindoro dahil napakaganda ng mga rock formation at saka shape ng mga bundok dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. So, ayan po, nakikita na po natin yung dalawang bundok, ang bundok number 2 at ang bundok number 3 na aakyatin ng ating mga kasama at mamaya-maya ay ipapakita po namin yan sa inyo. So, ayun po si Edgar, ang kasama ni Erien, at ang nagbibideo naman ay si Erien. Maraming salamat nga pala sa pamilya ni Erien at sa mga kasama nila na nagpakain sa amin at nagpakape. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap nyo sa amin. At tayo po nagpapasalamat din dahil sila daw po ay suking tagapakinig ko nung ako po ay nagtatrabaho pa sa isang himpilan po ng radyo dito po sa Occidental Mindoro. At maging nung tayo po ay nasa Manila na, patuloy pa rin po nilang sinusubaybayan yung ating mga programa sa radyo at saka sa telebisyon. By the way, bago ko nga pala makalimutan, maraming salamat nga pala sa lahat po ng mga tumugon sa atin pong panawagan tungkol po sa ating pagbibigay ng mga regalo sa mga batang taga-sityo dito po sa ating pamayanan. Sa ngayon po, update lang po, mayroon na po tayong 2,500 na nagbigay po, nagpadala sa GCash. Kung sino man po kayo, maraming salamat. At PM po kayo sa MJ Rovera o kaya sa Mindoro Biners TV FB page para kayo po ay aming mapasalamatan, at patuloy pa rin po na tumatanggap yung atin pong team, ang Mindoro Biners TV team, ng inyong pong mga tulong para po sa December 12 ay mas marami po tayong mabibigyan ng regalo ng mga batang mga taga-sityo. Narito po yung aking GCash number, 095-1010-6949. Maraming salamat po. Si Lord na po yung bahala po sa inyo na magbalik ng mga biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Mana pa sir? Marara. Marara. So finally ay nakarating na po sila sa pinakatuktok ng ikatlong bundok, at buhat po dito ay makikita po ang overview ng Occidental Mindoro, at ayan po yung mga bundok na parang gawa ng mga alien dahil kakaiba po yung mga shape nito. Pero sabi nga natin, anuman yung ating mga nakikita dito sa ating daigdig, ito po ay gawa ng ating dakilang lumikha. Nakakabilib, nakaka-amaze minsan sa panaginip po na makikita sa mga pelikula, pero totoong totoo at nakikita po natin ng personal na mayroon po talaga palang mga ganitong uri ng bundok na makikita po dito sa Pilipinas. Kala mo sumasagot eh. Naksan mo lang. Rain! Gar! Hindi, parang mano man ang iko, no? Iko. Mas babay iko. Yung iko niya ay parang bit, ano baga siya? Wala nang sound effect. Isa pa baga? Isa pa! No? Parang ibang iko. Doon, nasa babay yung busis. So ayan, finally dumating na rin yung mga kasama namin mula doon sa ikatlong bundok. Ayan si Erien at si Edgar. Bali mga ilang oras din silang hinintay natin po eh. 8 na siya, ay kanas na eh, 8 na
balik 3 hours din. Bali 3 oras namin silang hinintay bago sila nakabalik. Ayan. Ngayon ay alas 12 na ng tanghali. So inulit natin, ito po yung sagradong bundok na matatagpuan dito po sa Occidental Mindoro. Ang buhay ko'y ganito. Ayan, malayo yan, sinom ko lang. So ayan po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So muli, maraming salamat and God bless. bye bye guys. Bye-bye. So nandito kami ngayon sa itaas ng bundok. At yung nakikita nyo, yun yung Naibuan, doon kami galing. Ayan. Overview, kitang kita dito lahat.